Sinamantala na ang kahinaan. Sinamantala pa ang kabaitan niya. Ginamit na ang kayamanan. Ginamit pa ang kapangyarihan laban sa kanya. Ano ang laban ng isang simple at ordinaryong tao kontra sa mayaman, makapangyarihan, tuso at mapanlinlang na mga tao? Mga lihim sa likod ng pagtataksil. Mga sekreto sa likod ng karangyaan. Paano niya ilalaban ang kanyang dignidad? Paano paninindigan ni Teresa ang hawak niyang katotohanan? Ito ang kwentong inyong matutunghayan sa video ito. Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga parikoy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin in 3, 2, 1. Ang magkasintahang sina Teresa at Arnold ay magkababata sa kanilang probinsya. Bagamat salat sila sa yaman at karangyaan, ay sadya namang namutawi ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa sa paglipas ng panahon. Hanggang sa dumating ang araw na tila nais na nilang dalhin sa mas malalim na aspeto ang kanilang pag-iibigan. At wala silang kamalay-malay na dito na pala magsisimula ang pangyayaring magbabago sa kanilang mga buhay. Upang makaipon para sa kanilang planong pagpapakasal at pagbuo ng sariling pamilya, ay napagpasyahan ng magkasintahan na magtrabaho sa malayo at malaking syudad upang magkaroon ng mas malaking sweldo. Sa isang remittance center, nakakuha ng trabaho si Teresa bilang isang teller. Samantalang sa isang mamahaling bar naman na masukan si Arnold bilang isang bartender. Dahil sa taglay na kakisikan at lakas ng karisma ni Arnold, ay sikat siya sa kanilang probinsya. Lalo pa at kilala din siya doon bilang isang basketball player. Kaya naman, tinagurian siyang chick magnet sa kanilang lugar dahil na rin sa dami ng mga kababaihan na nahuhumaling sa kanya, at isa na nga doon ang kababata niyang si Teresa. Dahil sa kagustuhang makaipon ni na Arnold at Teresa, ay isang kwarto sa maliit na apartment ang kanilang inupahan. Hanggang sa isang araw ay nangyari ang isang bagay na labis na ikinabigla nilang dalawa. "Babe, buntis ako." Marahang wika ni Teresa. "Ha? Buntis? Paano nangyari yon, Terry? Hindi ka ba nag-iingat? Ang tagal na nating ginagawa to ah. Ano ka ba naman, Terry? Akala ko ba mag-iipon pa tayo? Ano? Paano to? Kakaumpisa pa lang natin sa mga trabaho natin." Gulat at tila galit na tugon ni Arnold. "Ewan, baka nakalimutan kong uminom ng pills minsan. Hindi ko maalala eh. Pero babe, nandito na to eh. Sorry babe. Pero ayos lang yun babe. Kahit tsaka na tayo magpakasal. Ang unahin muna natin ay si baby. Kaya ko pa namang magtrabaho ngayon. Makakaipon pa tayo para sa panganganak ko." Naluluhang wika ni Teresa. "Lintik. Ano bang klaseng buhay to? Simpleng bagay lang, Terry. Hindi mo pa nagawa? Iinom ka lang ng tableta, di ba? Mahirap bang gawin yun? Ang hina talaga ng utak mo kahit kailan." Sigaw ni Arnold. "Bakit ba galit na galit ka? Anak mo to oh. Kung ayaw mo akong panagutan, di wag. Bubuhayin kong mag-isa ang baby ko." Wika ni Teresa. Sorry babe. Hindi ganun yon, okay? Siyempre, pananagutan kita. Nagulat lang ako." Mahinahon ng wika ni Arnold noong mahimasmasan ito dahil sa sinabi ni Teresa. Sa paglipas ng mga buwan, habang buntis si Teresa, ay dama nito ang malaking pagbabago sa ugali ng pinakamamahal niyang si Arnold. Naging bugnutin na ito, mainitin ang ulo,
At kung minsan, maliban sa paninigaw, ay nasasaktan na rin niya ng pisikal ang kawawang si Teresa. Dahil sa mahal na gastusin sa syudad at para na rin maalagaan siya ng pamilya niya, ay minabuti ni Teresa na umuwi muna sa probinsya para doon manganak, habang ang kasintahan nitong si Arnold na ama ng kanyang anak ay naiwan sa malayong syudad upang magpatuloy sa trabaho nito para matustusan ang pangangailangan ni Terry at ng kanilang baby. Ngunit sa hindi inaasahan ay magmula noong umuwi sa probinsya si Teresa ay hindi na nagparamdam pa si Arnold. Kahit tawag ay wala, lalong-lalo na ni minsan ay hindi din nagpadala ng pera si Arnold hanggang sa manganak si Teresa. Dahil sa kakapusan sa pera ni na Teresa ay napilitan na lang ito na manganak sa kanilang bahay sa pamamagitan ng isang komadrona na taga sa kanilang baryo. Dahil sa mabigat na dinadala at sa dami ng iniisip ni Teresa sa oras na iyon, ay nawala na sa isip niya na iparehistro ang kanyang baby na si Archimedes. Matapos ang maternity leave ni Teresa, ay nagpasya na itong bumalik sa trabaho niya sa syudad. Agad itong dumiretso sa inuupahan nila ni Arnold bilang wala naman itong ibang matitirhan sa syudad, kahit pa napakatindi ng sama ng loob nito sa kanyang kasintahan dahil sa ginawa niyang tila pag-abandona sa kanya sa panahon ng kanyang panganganak. Hindi mo ba kakamustahin ang baby natin? Ako, Arnold, hindi mo ba tatanungin kung okay lang ba ako? Kung paano ako nanganak? Kung saan ako nanganak? Dahil wala kaming pera? Wala ka bang sasabihin? Hindi ka ba magpapaliwanag kung bakit hindi ka na nagparamdam? Ni kamusta wala? Buhay ka pa ba, Terry? Buhay ba yung anak natin? Wala, Arnold. Ha? Umiiyak na wika ni Teresa. Pwede ba, Terry? Wala pa akong tulog. Ang ingay mo. Kung pumunta ka dito para magbunganga, mabuti pa bumalik ka na sa probinsya. Tumahimik ka na. Baka hindi ako makapagtimpi sa'yo. Inis na wika ni Arnold at dali-dali na itong umalis sa apartment para iwasan ang pangkukumpronta sa kanya ni Teresa. Sa paglipas ng panahon ay tiniis na lang ni Teresa ang napakalamig na pakikitungo sa kanya ni Arnold alang-alang sa kanilang bagong silang na anak. Isang araw, sa hindi inaasahan, ay naiwan ni Arnold ang kanyang cellphone noong minsang pumasok ito sa trabaho. At dahil sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, ay tila may nag-uudyok kay Teresa na buksan ang cellphone ng kanyang kasintahan sa oras na iyon. At sa pagtataka ng dalaga, ay nagpalit na pala ng password si Arnold kaya hindi agad nabuksan ni Teresa ang cellphone nito. Mabuti na lang at noong subukan ni Teresa ang pattern sa cellphone ay gumana ito na ibig sabihin ay nakaligtaan itong palitan ng kanyang nobyo na tila mayroong itinatagong lihim sa kanya. Nadurog ng isang bagsakan hindi lamang ang puso ni Teresa, ngunit maging ang buo nitong pagkatao dahil sa kanyang natuklasan. Kaya naman, naglakas loob itong sundan ang kanyang kasintahan sa trabaho. Pagdating ni Teresa sa bar, ay doon lang niya nalaman na matagal na palang nag-resign si Arnold bilang bartender doon. Kaya minabuti ni Teresa na palihim na sundan si Arnold tuwing ito ay lalabas. Isang araw, sa isang restaurant sa mall, ay may nakita si Teresa na hindi nito masikmura. Kaya naman, naisip niyang lumapit dito upang makumpirma ang kanyang natuklasan. Excuse me. Arnold, babe, anong ginagawa mo dito? Sinong kasama mo? Wika ni Teresa. Babe? Tinawag kanyang babe, honey. Nagtatakang wika ng kasama ni Arnold. Hindi honey. Mali ka lang ng dinig. Siya si Bebeng,
Baka ang ibig niyang sabihin ay bebeng. Pasensya na, honey. Matigas kasi ang dila ng pinsan kong to. Palibhasa, laking probinsya eh. Natatarantang tugon ni Arnold. Ako? Pinsan? Bebeng? Teka nga, Arnold. Magkalinawan nga tayo. Maikling wika ni Teresa dahil agad na siyang pinutol ni Arnold. Honey, we have to go. Medyo may diferensya kasi sa pag-iisip ang pinsan kong yan. Mabuti pa, umalis na tayo. Nakakahiya. Baka sumpungin pa yan dito. Madamay pa tayo sa kahibangan niya. Aligagang wika ni Arnold. Sabay mabilis na silang umalis ng kasama niyang sosyal na babae. Tama, ang babaeng kasama ni Arnold sa restaurant ay ang babaeng nakita ni Teresa, nakachat at kasama ni Arnold sa mga pictures at video sa cellphone ng kanyang kasintahan. Ito ay ang babaeng bagong kinahuhumalingan ni Arnold, si Victoria. Kinagabihan, pag-uwi ni Arnold sa apartment, ay nagmamadali itong kunin ang kanyang mga gamit para tuluyan ng iwanan si Teresa. Bakit, Arnold? Paano mo to nagawa sa akin? Sa amin ng anak mo? Lumuluhang wika ni Teresa. Alam mo, Terry, wala akong mapapala sa'yo. Puro kamalasan lang ang dala mo sa buhay ko. Kahit kailan, hindi ko pinangarap na sumubsob sa kahirapan kasama mo. Tugon ni Arnold. Akala ko ba, sabay nating aabutin ang mga pangarap natin? Akala ko ba, sabay nating bubuuin ang pamilya natin? Ikakasal pa tayo, di ba? Ayusin natin to, babe. Magbabago na ako. Hindi na kita sisitahin kahit maghapon kang lasing. Kahit anong gawin mo, babe, hindi ko na questionin. Please, babe. Mahal mo naman ako, di ba? Mag-umpisa tayo ng bagong buhay. Kakalimutan ko lahat ng nalaman ko. Babe, pwede ba? Para sa baby natin? Para kay Archimedes? Please, babe. Nagmamakaawang wika ni Teresa. Pwede ba, Terry? Tama na yung paawa effect mo. Huwag mong gamitin yung baby mo. Malay ko ba kung anak ko talaga yun? Sigaw ni Arnold. Huwag mo akong igaya sa'yo. Kahit kailan, hindi ako nagtaksil sa'yo. Tandaan mo ito, Arnold. Magmula ngayon, patay ka na para sa akin. Ikaw ang pinakamalaking pagkakamaling ginawa ko sa buong buhay ko. Sana, hindi na lang kita nakilala, Arnold. Wika ni Teresa. Sabay sinampal nito ng malakas si Arnold at mabilis itong tumakbo palayo habang walang tigil sa pagbuhos ang luha sa kanyang mga mata. Kinabukasan ay nagdesisyon nang umuwi sa probinsya si Teresa para doon na lang niya palakihin at arugain ang kanyang baby na si Archimedes kasama ang kanyang pamilya. Noon pa lang umuwi si Teresa sa probinsya para manganak ay naging customer ni na Arnold sa bar ang anak ng governor na si Victoria. Bilang isang party girl na spoiled brat, ay natipuhan ni Victoria ang bartender na si Arnold. At dahil sa panahong iyon, ay nagre-rebelde si Victoria sa kanyang mga magulang, ay ginamit niya si Arnold para asarin ang mayaman at makapangyarihan nitong mga magulang. At gaya nga ng mantra ni Victoria, what Victoria wants, Victoria gets. Kapalit ng malaking halaga ay pumayag si Arnold na ipinakilala siya ni Victoria sa kanyang mga magulang bilang boyfriend niya upang hindi matuloy ang pagpapakasal nito sa inirereto nilang anak ng kumpanyero ng kanyang politikong ama. Ngunit sa hindi inaasahan ay tuluyan nang nahulog ang loob ng mayamang dalaga kay Arnold. At dahil sinabi naman ni Arnold na binata siya,
ay naging totohanan na nga ang kanilang relasyon dahil naisip ni Arnold na si Victoria na nga ang sagot sa matagal na nitong pangarap na maging mayaman. Kaya pala nag-resign na si Arnold noon sa bar ay dahil pinatira na siya ni Victoria sa kondo niya at kasabay nito ay ang monthly allowance at lahat ng luho ng ambisyosong binata ay binibigay ng mayamang dalaga. Matapos umuwi sa probinsya, makalipas ang ilang araw, ay nakatanggap ng tawag mula sa hindi kilalang number si Teresa. Ikaw pala si Teresa, my husband's ex-girlfriend. I knew it. Hindi ka niya pinsan. I know everything about you now, Teresa. Pinadala ko ang mga tauhan ko dyan sa lugar ninyo. Just in case, hindi mo ako kilala. Anak ako ng governor. My lolo is a retired general. We are a family of politicians and powerful people and businessmen. I guess, alam mo na ang ibig kong sabihin. What Victoria wants, Victoria gets. So, never ever mong subukang guluhin ang pamilya ko, especially my son, or else may kalalagyan ka, ang anak mo, at ang buong angkan mo, pati mga kapitbahay nyo. Entiendes? I mean it. So, don't you ever dare me. Sa katunayan, nasa paligid lang nagmamasid ang mga tauhan ko ngayon. Isang maling galaw mo, sabog ang mga bungo ninyo. Matapang na pagbabanta ni Victoria sa kabilang linya. Magmula noon, dahil sa matinding takot, ay sinigurado ni Teresa na tuluyang umiwas sa bagong pamilya ni Arnold. Makalipas ang ilang taon, ay tuluyan na ring nakalaya sa kanyang pagkakakulong sa napakasakit nitong nakaraan si Teresa noong pakasalan siya ng mayamang negosyante na si Mr. Bloomfields at itinuring na tunay na anak ang anak niya sa pagkadalaga na si Archimedes. Matapos ngang malugi ang kumpanya at maubos ang mga ari-arian ni na Arnold at Victoria, ay pinili nilang umuwi sa probinsya ni na Victoria kasama ang anak nilang si Carlson. Isang araw ay hindi mapakali si Teresa. Anak, pwede bang pakitanong kay Carlson kung saang probinsya sila nakatira ngayon? I mean, yung exact address nila, anak. Wika ni Teresa. Bakit po, Nay? May problema po ba? Nagtatakang wika ni Archimedes. Alam mo ba, anak? Nakipagkwentuhan ako sa bagong kasambahay natin na pinadala ng agency. And guess what? Long time kasambahay pala siya ni na Victoria way back then. At ito pa, anak, may sinabi siya sa akin na sikreto na matagal na daw niyang dinadala sa kanyang dibdib at matagal nang bumabagabag sa kanyang konsensya. And he showed me this video. Wala siyang ibang pinagsabihan dahil sa matinding takot nito sa buhay niya at sa buhay ng kanyang pamilya. Habang naglilinis daw siya noon sa CR ng opisina ni Arnold, ay aksidente niyang narinig ang usapan nila ni Victoria. At dahil sa tingin daw ng kasambahay na matinding revelasyon ang pinag-uusapan nila, ay naisipan niya na pasikreto silang i-video. Watch this, anak. Wika ni Teresa. Pagkapanood ni Archimedes sa video, ay agad niyang tinawagan ang kapatid nito sa ama na si Carlson upang alamin ang kanilang address sa probinsya na agad naman niyang ibinigay sa kanyang kuya Archimedes. Agad na nagtungo si Teresa sa kinaroroonan ni na Victoria at Arnold kasama ang mayaman nitong asawa na si Mr. Bloomfields at ang anak niyang si Archimedes. Samantala, iniwan naman ni Teresa ang anak nila ni Mr. Bloomfields na si Baby Aristotle sa pangangalaga ng kanyang kapatid kasama ang yaya nito. Nabigla ang noon
ay mahirap ng pamilya nina Arnold, Victoria at Carlson sa biglaang pagdating ng mayamang pamilya sa kanilang maliit na bahay sa probinsya. Wala po kayong dapat sabihin. Hindi po kami nagpunta dito para sa inyo. Wika ni Archimedes kina Arnold at Victoria. Tama, nandito kami dahil nais makita ni Archimedes ang kanyang kapatid, si Carlson. Sunod ding wika ni Teresa. Siya ba ang asawa mo, Terry? Pasensya na kayo at wala kaming maialok na merienda sa inyo. Naluluhang wika ni Arnold. Yes, I am Terry's husband and the father of Archimedes. Matikas na wika ni Mr. Bloomfields. Mom, Dad, tinawagan kasi ako ni Kuya Archie bago sila dumating. Pwede ba akong sumama sa kanila? Gusto daw sana nila akong isama na mamasyal dito sa probinsya natin eh. Okay lang po ba? Wika ni Carlson at agad naman siyang pinayagan ng kanyang mga magulang. Ito ay dahil nga sa malaking utang na loob nila sa pagtulong ni Archimedes na matuloy ang operasyon ni Arnold. Matapos nito ay dinala muna nila si Carlson sa hotel na kanilang tinutuluyan sa probinsya ni Victoria at dito ay ipinanood nila sa kanya ang video kung saan ay pinag-uusapan ni Victoria at Arnold ang tungkol sa pagkamatay ng mayamang mga magulang ni Victoria. At hindi pa man lubusang natapos na panoorin ni Carlson ang naturang video, ay hindi nito napigilang mapasigaw dahil sa magkakahalong emosyon na kanyang nararamdaman sa oras na iyon. Hindi nagtagal ay muli silang bumalik sa bahay ni Arnold na may kasamang mga pulis. Anong ibig sabihin nito? Bakit may kasama kayong mga pulis? Gulat na wika ni Victoria. Teka, huwag kayong lalapit. Ano bang nangyayari? Hindi ko maintindihan. Kabadong wika din ni Arnold. My God, I can't believe this, Mom, Dad. Akala ko, mandurugas at manluloko lang kayo sa sugal at sa negosyo, kaya tayo naghirap ng ganito. But, never in my wildest dream na buong buhay ko pala ay kasama ko ang mga mamamatay tao. Sige po, dakpin niyo na po sila, sir. Wika ni Carlson habang wala itong tigil sa pagluha at tuluyan na ngang dinakip ng mga pulis sina Victoria at Arnold sa salang pagpatay sa mga magulang ni Victoria. Dahil pala hindi magkaanak ang mayamang mag-asawa, ay may nabuti nilang mag-ampon at iyon nga ay si Victoria. Ngunit magmula noong malaman ni Victoria na isa siyang ampon, ay nagrebelde ito sa mga umampon sa kanya. Lalo pang tumindi ang pagre-rebelde ni Victoria noong ipagkasundo siya na ipakasal sa lalaking hindi nito mahal, ang anak ng kompanyero ng gobernador na umampon sa kanya. Noon palang hindi pumayag ang mga umampon sa kanya na si Arnold ang nais itong pakasalan, ay nakabuo ito ng isang maitim na plano. Sa panahong iyon, ay matagal nang ninanais ni Victoria na makuha na ang kanyang mana para magawa na niya ang lahat ng gusto niya at para makawala na siya sa poder ng mga umampon sa kanya. Kaya naman isinama niya sa paggawa ng maitim na plano si Arnold na sa oras ding iyon ay nasilaw din sa alok sa kanya ni Victoria na marangyang buhay at nakakalulang kayamanan kapag nawala na sa landas nila ang mayamang mag-asawa. Kaya naman, lihim nilang sinira ang kotse ng mayamang mag-asawa at sa araw na iyon, kasama ang driver nila, ay namatay nga ang mga umampon kay Victoria at pinalabas na ito ay dahil sa isang aksidente. Ngunit dahil sa video na kuha ng dati nilang kasambahay, kung saan
ay nagtatawanan pa si Arnold at Victoria habang pinag-uusapan nila ang ginawa nilang krimen na nagpapakita na talagang planado nila ang lahat at hindi nila ito pinagsisisihan. Ay nagkaroon ng isang napakatibay na ebidensya laban sa kanila. Dahil dito ay tuluyan ng nakulong sina Victoria at Arnold para pagdusahan ang lahat ng mga kasalanan nila. Samantala ay kinupkup naman ni Teresa ang anak nilang si Carlson at tinulungan nila itong unti-unting makabangon sa kanyang buhay. Naging masaya at payapa si Carlson sa piling ng bago nitong pamilya kasama si Nanay Terry, Daddy Bloomfields, Kuya Archimedes at Baby Aristotle. Salamat muli mga pare koy. Kung nagustuhan nyo ang video ito ay wag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga pare koy. Hanggang sa muli, salamat!